Mga kakuwento, baka lang malito kayo sa pangalang Anita. Dalawa kasi yon, dalawang tao. Yung isa ay nanay, si Aling Aning, at si Anita ay ang kanyang anak. Although si Anita ay hindi siya main character, pero siya ay idolo ng ating story sender na si Nieves. Mamaya pagkatapos ng kwento ay magchichismisan pa tayo tungkol sa kanila kasi hindi masyadong naisali si Anita sa kwento. Sinadya ni Nieves na huwag kasi sabi niya, sa lahat po ng tao na involved sa aking kwento, kaya ko sila lahat harapin, huwag lang si Ate Anita sapagkat sobrang taas ng respeto ko sa kanya. Idol ko siya. Anyway, pakinggan, yun lang yung paalala ko baka kasi makonfuse kayo sa pangalang Aning at Anita, okay? Pakinggan ang kwento ni Nieves dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, ako po ngayon ay 36 years old at ang pinakamalayong naabot ng aking alaala sa aking nakaraan ay noong 6 years old ako. Talagang kahit kailan na hindi ko makakalimutan yon kahit na musmus pa lang ako noon dahil noon na rin nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Gabi noon, mga alas 6 at kami lang ng kapatid kong baby ang nasa aming bahay dahil si nanay ay nasa dalampasigan. Hinihintay si tatay na dadaong mula sa pangingisda sa Lagonay Gulf ng Camarines Sur. Hindi ko sinasadyang matabig ang lampara o ilaw na digaas. Tumapon ito sa sahig na kawayan kung saan kami naroon ng aking kapatid. Kitang-kita kong umagos ang gaas na umaapoy at hindi ko alam kung paano ko nabuhat ang aking kapatid pababa ng aming bahay. Kasunod nun kakwento ay apoy at usok na ang nakita ko na lumalabas sa aming bintana. Ang aming bahay ay yari lamang sa kawayan at kugon, kay bilis lumaki ng apoy hanggang sa magkagulo na ang ilang kapitbahay sa pagtatangkang maisalba ang aming tahanan, subalit sila ay nabigo. Labis ang puot at galit sa akin ng aking nanay. Maliit pa ako noon pero yung lumang banyerang plastic ipinukpok niya sa ulo ko. Lumusot sa ulo ko, nabutas. Galit na galit sa akin dahil sa pagkasunog ng aming bahay na hindi ko naman sinadya. Mula noon kakwento, hindi ko na nadama ulit ang pagmamahal ni nanay. Nadagdagan na ang mga kapatid ko ng 2, subali 4 na kami. Ang cute na mga kapatid ko kakwento pero lalo pang humirap ang buhay namin nung marami na kami. Nakapag-aral naman ako hanggang grade 2 pero hanggang doon na lang dahil ang sabi ni nanay, maghinto na lang ako at tumulong sa bahay. Pero ang totoo, hindi lang sa bahay, hindi lang sa pag-aalaga ng mga nakababatang kapatid ko kundi isinabak na rin ako sa mga gawaing bukid sa murang edad ko lang noon na 9. Naranasan ko na ang magdamo sa tubuhan, magtanim ng palay. Konting pagkakamali ko lang noon, sinasaktan ako ni nanay. Hindi alam ni tatay ang tungkol sa pangmamaltrato sa akin ni nanay noon dahil itinataon niyang nasa laot si tatay at nangingisda. Edad 12 anyos kakwento ay nagkasakit pa ako. Sabi nila noon ay leukemia. May mga barangay doctors na dumating noon at pinatingin nila ako at ang narinig ko sa mga matatanda maging kay nanay noon ay may leukemia daw ako.
Mahina ako noon, laging nahihilo pero hindi ko maramdaman ng kalinga ng nanay ko. Mabuti na lang at kinuha ako ng aking lola sa father's side. Inuwi niya ako sa kanyang bahay sa katabing bayan at doon, pinapainom ako ni lola ng mga katas ng dahon o mga herbal medicines na kinokontra naman ng kapitbahay ni lola na si Ate Melly. Si Ate Melly ay isang midwife at siya din ang nagsabing hindi leukemia ang sakit ko kundi anemia lang. Binigyan ako ni Ate Melly ng mga gamot at sinabi niyang pwede rin ipagpatuloy ni lola ang pagpapainom sa akin ng kinatas na dahon ng balanoy hanggang sa bumuti nga ang kalagayan ko at tuluyan na akong gumaling. Kaya lang yung pangarap kong makapag-aral sana ay hindi na rin natupad. Sinanay ko na lang noon ang sarili kong huwag nang mainggit sa mga kapwa ko batang nagsisipag-aral. Noong magbuntis si Ate Melly ay ginawa niya akong utusan. Binibigyan niya ako ng pera paminsan-minsan at tuwang-tuwa ako kapag nakakahawak ako ng 20 pesos o kahit 10 piso lang. 13 anyos na ako noon kakwento at nagsisimula ng lumaki ang dibdib ko at magkahubog ang balakang ko dahilan upang mapansin na ako ng mga kabinataan pero natatakot ako sa kanila dahil ang sabi ni lola baka lokohin lang nila ako at paglaruan. Nalaman din ni Ate Melly na gustong-gusto kong makapag-aral at kahit nalaman niyang grade 2 lang ang natapos ko ay pwede pa daw kesa naman habang buhay na lang akong nangarap lang. Huwag ko na lang daw pansinin ang sasabihin ng ibang tao. Kaya lang, nahihiya na rin talaga ako noon kasi nga nagdadalaga na ako pero kung papasok ako sa grade 3 ay mga 9 years old ang mga kaklase ko. Edad 15 Kuya Bono ay namatay ang tatay ko. Binaril siya at hanggang ngayon ay hindi pa alam kung sino ang salarin. Umuwi ako noon sa nanay ko upang may makatulong siya. Naging mabuti na rin si nanay sa akin noon dahil nakakatulong na ako sa kanya. Ipinasok niya akong katulong sa kakilala niyang may kaya sa aming barangay. Siya ang kumukuha ng sweldo ko pero kadalasan ay wala na akong nasusweldo dahil nababali niya. Noong muling mag-asawa si nanay, bumalik ang magaspang na ugali niya sa akin. Ang sabi ng kapitbahay, nagsiselos daw si nanay sa akin dahil iba raw kung tumingin sa akin ng stepfather ko na mas bata kasi ng 8 taon sa aking nanay. 33 si nanay noon at 25 years old yung asawa niya at ako noon ay 14 anyos naman. Kinilabutan ako sa chismis na yon na may gusto sa akin ng stepfather ko kaya umalis ako sa poder ng nanay ko at bumalik ako sa aking lola sa Lagonoy. Iyon ay maliit na bayang katabi ng bayan naming San Jose sa Camarines Sur. Doon na ako sa poder ng aking lola nagdalaga hanggang sa noong 17 years old ako ay nakilala ko na ang unang lalaking inibig ko. Siya si Rodelio at hindi siya gusto ng lola ko. Ang totoo, walang gustong lalaki si lola para sa akin. Kaya lang ay pasaway na ako noon kay lola. Madalas na kami mag-away dahil sa pakikialam niya sa buhay kong malungkot. Gusto niya akong tumandang dalaga pero ayaw ko naman dahil noon ay may iba na akong pangarap. Kagaya na ng pangarap ni Ate Melly para sa anak niya. Nakakatulong pa rin ako kay Ate Melly noon sa pag-aalaga sa anak niya. Ang pangarap niya para sa anak niya ay maging doktor ito balang araw kasi yun daw talaga ang pangarap ni Ate Melly para sa sarili niya noon pero hindi lang natupad dahil kapos sila sa pera noon. Kaya midwifery na lang ang kinuha niya. Naisip ko naman noon kakwento na kung makakapag-asawa ko, doon na lang sa anak ko tuto pa rin ang pangarap kong makapag-aral. At sabi ko sa sarili ko,
Hindi ako makakapag-asawa kung nasa ilalim na lang ako lagi ng saya ng lola ko. Bumarkada na nga ako sa mga dalaga sa baryo hanggang sa yun nga, nakilala ko na si Rodelio. Wala pang isang buwan ako niligawan ni Rodelio. May tsura kasi siya at medyo may kaya sila. Maganda ang bahay nila, konkreto, pinturado at may motor siya. Nasa abroad kasi ang nanay ni Rodelio. Sinagot ko nga si Rodelio at isang gabi ay inaya ako. Inangkas niya ako sa kanyang motor. May pupuntahan lang daw kami. Dinala niya ako sa isang kubo sa bukid at doon ay alam niyo na siguro kung ano ang gusto niyang mangyari. Kaya lang ang sabi ko sa kanya, di ba dapat, Rodelio, pagkatapos ng kasal, tsaka pa lang natin gagawin to? Hindi, Nieves. Hindi ko naman isasagad ngayon eh. Yung dulo lang, tapos kapag kasal na tayo, ipapasok ko na talaga. Teka, Rodelio, baka masakit pa rin yan. Hindi masakit to kasi hindi ko naman ipapasok eh. Ididikit ko lang. Sabi niya sabay baba ng panty ko. Hinayaan ko na lang nung umibabaw siya sa akin pero yung isang kamay ko nakasangga sa dibdib niya. Nadama ko sa hita ko yung ari niya. Ang tigas kaya natakot ako. Tinulak ko siya sabay sipa. Ayokong gawin to, Rodelio. Natatakot ako. Ihatid mo na ako sa amin. Sabi ko sabay tayo at lumayo na ako sa kubo kasi kapag hindi pa ako umalis, baka pilitin pa niya ako. Nasa daan na lang ako noon, hinihintay ko siya. Ang tagal pa bago siya umalis ng kubo. Galit pa siya nung pasakayin niya ako at hindi pa niya ako inihatid sa mismong tapat ng bahay ng lola ko. Ibinaba niya ako sa kanto at ang sabi niya, sa susunod na tatanggi ka sa gusto kong mangyari. Mag-break na lang tayo. Naikwento ko kay Ate Meli ang muntikan ng mangyari sa amin ni Rodelio pero binilin ko siyang huwag niyang sasabihin sa lola ko. Tama ang ginawa mo, Nieves. Pero dapat kasi hindi ka sumama sa kanya. Buti nga hindi kanya pinersa. Na-rape ka na sana. Ate Meli, sabi niya sa susunod daw na tatanggi ako, i-break na raw niya ako. Ano? Gago pala siya eh. Ikaw ang mag-break sa kanya, Nieves. Ang pangit-pangit nun, mayabang pa. Ikaw maganda ka. Mas marami ka pang makikilalang mas higit sa kanya, lalo na kapag nakapag-aral ka. Nalungkot ako sa huling sinabi ni Ate Meli, yung tungkol sa lalo na daw kung nakapag-aral ako. Napabuntong hininga na lang ako pero kinalabit ako ni Ate Meli. Nieves, meron na ngayon yung tinatawag nilang ALS o Alternative Learning System. Sa sandaling panahon lang makakatapos ka ng elementarya. Meron na nun sa Iriga o kaya sa Naga. Kung gusto mo, dadalhin kita sa pinsan ko. Magkakatulong ka sa kanila and at the same time mag-aaral ka. Ano, Nieves? Gusto mo ba? Taong 2006 noon kakwento at ako ay 16 years old na. Mabait naman si Ate Elsa, ang pinsan ni Ate Meli na tinirhan ko sa Naga. Pulis ang mister niyang si Kuya Andoy na siyang masungit at istrikto kaya dahil sa takot kong masigawan ulit, ay iniwasan kong makagawa ng hindi niya gusto gaya ng pakikipagkwentuhan sa mga boys sa labas sa may kalsada. Kapitbahay lang kasi namin si Ate Anita na kapatid din ni Kuya Andoy. Sobrang idol ko si Ate Anita kakwento kasi nga nagtatrabaho siya sa bangko and at the same time ay isa rin siyang nanay. Gustong gusto ko siyang pagmasdan kapag naka-uniform na siya ng uniform ng Metrobank. Ang sarap mangarap na balang araw magiging professional din ako at makakapagtrabaho din ako sa opisina. May katulong din si Ate Anita na dalaga
si Minerva na naging kaibigan ko naman kasi sa bandang likod ng mga bahay ni Ate Elsa at Ate Anita ay walang bakod kaya parang iisa yung dirty kitchen at laundry area namin. Kapag hapon, bandang alas 4 ay tatambay kami ni Minerva sa harap sa may kalsada. Sa kabilang side ng kalsada kasi ay may mga tindahan at doon ay may mga boys na trabahador na siyang pinapacharmingan namin ni Minerva. Minsang dumaan si na Kuya Andoy sakay ng patrol car nila ay binulyawan niya ako at sinabihan pa ng masasakit na salita. Tinuro din niya mga lalaking kausap namin, parang binantaan niya. Kinagabihan pagdating niya galing ng trabaho, pinagalitan pa niya ako matapos niya akong ininsulto. Una, nagtanong-tanong siya tungkol sa English ng ganito, pati math at science tinanong sa akin. Wala akong nasagot ng tama. Ang sabi sa akin, 16 ka na, bobo ka pa. Tapos nakikipaglandian ka na sa mga lalaki dyan. Kung yung oras mong paglalandi dyan ay ginagamit mo sa pagbabasa ng mga lumang books ni Julia, edi may natutunan ka pa. Baka pumasa ka pa sa FLT. Tama na, Papa. Inaawat siya ni Julia na panganay na anak niya. Grade 5 lang noon si Julia. Huwag mo siyang pagalitan, Papa. Baka umalis siya dito sa atin. Wala na kaming Ate Nieves. Eto Nieves ha. Sabi pa niya sabay turo kay Julia. Nakikita ng bata yung pagkakarengking mo dyan sa kalsada. Baka akala niya okay lang sa babaeng kaedad mo yung nakipaglandiin dyan. Tandaan mo ito Nieves. Minsan pang malaman ko na pumaparada ka dyan sa harap. Papalayasin kita. Tandaan mo yan. Umiyak ako sa maid's room noon kasi nasaktan ako sa mga sinabi ni Kuya Andoy. Sabi niya, kumakarengking daw ako, nakikipaglandian. Sobra naman siya. Para nakikipag-usap lang kami, kumakarengking na. Pero mula noon kakwento kapag anong oras na wala kaming ginagawa ay nagbabasa na lang ako ng mga libro ni Julia. Pinagtatawanan ako ni Minerva noon kasi pang elementary daw yung binabasa ko. Graduate kasi ng high school si Minerva at sabi niya mag-aasawa lang din daw siya kaya bakit pa siya mag-aaral. Ako kahit grade 2 lang kasi ang natapos ko ay natuto naman ako magbasa at magsulat at nung mag-take ako ng FLT o Functional Literacy Test na requirement sa pag-i-enroll ng ALS ay pumasa ako para sa secondary level. Ibig sabihin kahit grade 2 lang ang natapos ko ay hindi na ako babalik ng elementary, high school level na kaagad ako sa ALS. Hindi lang ako ang natuwa noon kundi maging sina Ate Elsa at Ate Melly. Nagpunta pa talaga noon si Ate Melly sa Naga para dalhin ang birth certificate at card ko na akala ni nanay ay kasamang nasunog sa bahay namin noon pero hindi pala dahil noong baby pa ako ay kinalola kami nakatira kaya nasa kanya ang birth certificate ko. Nakapag-enroll nga ako ng ALS sa TNHS o Tinago National High School sa lungsod ng Naga. Ang barangay Tinago ay katabing barangay ng Peña Francia kung saan naroon ang bahay ni Ate Elsa at Kuya Andoy. Pero si Kuya Andoy ay taga Tinago talaga at malapit lang ang bahay ng nanay niya sa TNHS. Sa katunayan noong mag-inquire kami sa TNHS ay kasama ko silang tatlo, sina Ate Elsa, Kuya Andoy at si Julia dahil nagpunta pa kami sa bahay ni Nanay Aning na nanay ni Kuya Andoy. Pero wala si Nanay Aning noon. Itinuro sa akin ni Kuya Andoy ang makipot na daan o parang eskinita sa tabi ng bahay ni Nanay Aning. Shortcut daw yon papunta sa TNHS. Sabi niya, paminsan-minsan daw ay bababa ako sa kanto, maglalakad, papasok sa eskinita, at mamanmanan ko lang daw ang bahay o bakuran ng Nanay Aning niya. Bakit po? Tanong ko noon kay Kuya Andoy. Basta, at kapag may nakita kang ibang tao, tandaan mo ang mukha at i-report mo sa akin. Sinunod ko si Kuya Andoy. 2 beses lang sa isang linggo ang klase namin sa ALS.
May tatlo akong kaklase noon na mga halos ka-age ko, sina Vicky, Evelyn at Tom. Ang bahay ni Vicky malapit sa kanto kaya lagi akong may dahilan para bumaba malapit sa kanto. Dadaanan ko siya then maglalakad kami papuntang school pero unang pagkakataon pa lang na ayain ko siya sa shortcut ay nagtaka na siya. Bakit daw kami doon dadaan? Ang mali ko, nakwento ko sa kanya na bilin yun ng pulis na amo ko. Si Kuya Andoy? Bulalas niya. Oo, bakit pinamamanmanan niya sa'yo ang mama niya? Siya ngayong pulis. Hindi ko alam. Naku friend, tingin ko, hindi mo kailangan magmanman. Magtanong ka na lang sa akin. Anong itatanong ko sa'yo? Hindi ko nga alam kung bakit pinamamanmanan sa akin. Basta ang sabi lang, kapag may nakita kong ibang tao sa loob ng bakuran o sa bahay, tandaan ko ang mukha at i-report ko sa kanya. Okay. Ganito ang medyo sumimangot na reaksyon ni Vicky. Bakit? Ano bang meron? Ano bang alam mo tungkol sa nanay ni Kuya Andoy, friend? Huwag na pala. Baka sabihin mo pang chismosa ako. Naintriga ko sa naging reaction ni Vicky noon. Lalo na't na-meet ko na rin minsan si Nanay Aning o si Nanay Anita na nanay ng amo kong lalaki. At para sa isang babaeng may edad na ay parang alanganin nga yung paraan ng pag-aayos niya sa katawan niya, pati pananamit niya. Parang sablay. Gayunpaman dahil wala din naman talaga akong clue tungkol sa bagay na yon kung bakit pinamamanmanan sa akin ang bahay ng nanay ng amo ko ay hinayaan ko na lang. Kaya na nga hindi ko sukat akalain kakwento na kalaunan ay magiging kaaway ko si Nanay Aning at doon din masisira ang buhay ko. Nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Vicky, Evelyn at Tom. Nanligaw sa akin si Tom pero binasted ko dahil kay Okta. Katropa din ni na Vicky si Okta. May barkadahan sila. 6 silang lahat. Pang-7 ako dahil sumali nga din ako sa kanila. Nagkaroon pa nga ng pangalan ang tropa namin noon, Violent Group. Violent. V. Vicky, I. Irene, O. Okta, L. Lee, E. Evelyn, N. Nieves ako, at T. Tom. Si Irene kakwento ay bakla. Ireneo talagang pangalan niya at sila ni Lee ang komikero sa grupo. Sa totoo lang ay gwapo si Tom. Para nga siyang may lahi eh. Maputi siya, matangkad at brown ang mga mata. Kaso, hindi ko talaga siya gusto. While si Okta, titig pa lang parang hinahalukay na ang aking kaluluwa. Hindi kagwapuhan si Okta kumpara kay Tom pero ang lakas ng dating ni Okta. Tahimik lang siya pero kapag nagsalita, mapapalingon lahat dahil buo at matatag ang boses niya kasing tatag ng katawan niya ay animo yari sa tabla. Unang punta ko pa lang sa tambayan sa bahay ni na Evelyn na nasa dulo ng barangay, ipinakilala nila ako sa lahat. Gumawa sila noon ng halo-halo para sa amin lang, though may tindahan talaga ang nanay ni Evelyn. Hindi kinain ni Okta ang halo-halo niya noon. Ibinigay niya sa pamangkin ni Evelyn tapos tanghingi na lang siya ng tubig na may kinuskus na yelo. Habang kumakain kami ng halo-halo, kabidahan ko noon si Irene na napakadami kasing tanong. Napansin ko sa sulok ng mga mata ko na nakatitig sa akin si Okta. Sinulyapan ko, ni hindi inalis ang titig sa akin nung magkasalubong ang mga mata namin. Nakipag-eye to eye talaga siya at ako ang sumuko. Na-conscious ako kaya napapadalas ang paglingon ko sa kanya. Minsan,
Napangiti pa nga ako pero siya kumindat lang. Ano ba yan? Ang weird niya. Nausal ko sa harap ni Irene. Ganyan talaga yan pero mabait yan, sabi ni Irene. Napansin kong tumayo si Okta. Nagpaalam sa lahat. Susundin na raw niya ang pamangkin niya sa eskwela. Lumakad siya pero pagtapat niya sa amin ay tumigil siya at, Nieves, kalahating oras kitang tinititigan at ngayon, sure na ako, gusto kita. May boyfriend ka man o wala, liligawan kita. Noong una, natakot ako kay Okta kaya iniwasan ko pa. Ilang linggo na day off ko na hindi ako nagpunta kina Evelyn. Kaya lang isang gabi, nagulat ako nung tawagin ako ni Ate Elsa sa kusina. May naghahanap daw sa akin na may dala pang 3 red roses. Sobrang takot ko nung makita ko si Okta sa terrace. Sinara ko ulit ang pinto at, bakit mo pinapasok? Sumbat ko kay Ate Elsa. Kasi po may dalang red roses, ma'am. Sagot sa akin ng amo ko. Hala ate, baka madatnan siya ni Kuya Andoy. Tumayo si Ate Elsa, lumapit sa akin at ang sabi, ang ayaw ng Kuya Andoy mo ay yung nakikipagharutan ka dyan sa kalsada. Harapin mo na yan at ako na magtutuloy sa niluluto mo. Hinarap ko nga si Okta sa terrace pero kaagad kong sinabi na huling punta niya na yon dahil magagalit ang amo kong lalaki. Kaso biglang dumating si Kuya Andoy. Feeling ko lulubog ako sa kinauupuan ko nung pumasok siya ng gate at masama ang titig kay Okta. Tumayo si Okta at nag-good evening sir kay Kuya Andoy. Tumangulang naman si Kuya Andoy tsaka pumasok na ng bahay. Noon ay agad ko nang pinaalis si Okta. Huwag mo nang hintay na tawagin ako at marinig mo pa kung paano niya ako pagagalitan. Sabi ko sa kanya, o sige, aalis na ako pero tandaan mo, gusto kita, mahal kita, lahat gagawin ko para maging tayo. Sa kusina, kumakain na silang pamilya nung pumasok ako. Dumiretso ako sa lababo at hinugasan ko na ang mga nagamit sa pagluluto. Hinihintay kong pagalitan ako ni Kuya Andoy pero wala naman akong narinig sa kanya. Tama si Ate Elsa, hindi nga galit sa akin ang amo kong lalaki. After 4 months kakwento, naging kami ni Okta. Sinagot ko siya isang hapon ng linggo sa tambayan namin sa likod ng bahay ni na Evelyn. Inasahan kong hahalikan niya ako o yayakapin noon pero hindi niya ginawa. Ang sabi lang niya, tandaan mo ang araw na to ha. Buwan-buwan mula ngayon, magde-date tayo. Mansari date? Oo, ngayon din sana kaso wala akong budget eh. Pero promise, mag-iipon ako para sa susunod na buwan. Okta, pag hindi nataon na linggo, hindi ako pwede ha. Alam mo naman di ba, tuwing linggo lang day off ko. Sumapit ang first mansari namin kakwento, araw ng Sabado. Nagulat lang ako nung tawagin ako ni Julia, may mga bisita daw ako sa gate. Ang sama ng tingin sa akin ni Kuya Andoy noon kasi inutusan niya akong magluto ng pansit canton pero wala namang noodles. Ayaw kasi niya ng instant noodles na pansit canton.
Kahit anong hanap ko sa pantry ay wala akong makitang noodles, tapos tinawag pa ako ni Julia kaya iniwan kong bukas ang pinto ng pantry, kaya ang sama ng tingin sa akin ng amo kong lalaki. Sa gate ay nakita ko sina Okta at Evelyn. May mga bitbit sila. "Happy Mansari!" sigaw ni Evelyn. Hindi ko alam kung papapasukin ko sila, lalo na't nai-imagine ko pa ang matapang na titig ng amo ko sa kusina. "Pwede bang dito na lang tayo mag-celebrate saglit? May mga niluto kami," sabi ni Okta. "Ano mga yan?" "Sotahon gisado, chicken sandwich at saka sopas," sagot ni Evelyn. Pinapasok ko sila sa terrace. Nung nakaupo na sila, "Asan dyan ang sotanghon?" tanong ko sabay turo sa mga nakalapag na malalaking food container sa center table. "Ito," turo ni Evelyn. Binuhat ko ang food container na yon at dinala sa loob. Sinalubong ulit ako ng masamang titig ng amo ko, pero dali-dali ako nagsalin ng sotanghon gisado sa plato at dinala ko sa kanya. "Pagpasensyahan mo na to, kuya. Wala po talagang kanton eh." "Saan galing yan?" "Sa boyfriend ko po. Mansari po namin." "Mansari?" Tila nang uuyam na ulit niya pero hinawakan niya ang tinidor. Sumubo. Nasa may lababo na ulit ako nung muli siyang magsalita. "Oy Nieves, wala bang pa-soft drinks ang Mansari nyo?" Umalis ako ng lababo. Pupunta ako sa terrace upang utusan si Okta na bumili ng Coke, pero pagdaan ko ng dining table, "Meron na kuya. Meron pa ang pa-sandwich at pa-sopas eh." Lubos-lubusan na ang pagmamahal ko kay Okta noon kakwento dahil ginagawa talaga niya lahat para sa akin. Sa relasyon namin noon, alam kong pinakamahirap na sana yung pagpunta niya sa bahay ng amo ko, pero dahil sa tapang niya at paniniwala niya na wala siyang ginagawang masama, ay nagpupunta pa rin siya kapag kailangan. Dahil doon sa tingin ko'y talagang bumilib na din ng mga amo ko sa kanya, kaya hinayaan na lang nila kami. Bagay na sobra kong ipinagpasalamat ng lihim noon, pero biglang dumating si Ate Melly, yung kapitbahay ng lola ko sa San Jose. At noon na ako nagkaproblema. Wala pa akong cellphone noon kakwento, kaya nagkaroon lang ulit ako ng balita tungkol sa pamilya ko nung dumalaw si Ate Melly. Dala ang balitang lahat pala ng 3 kapatid ko ay nasa poder na ni Lola dahil tuluyan ng nagpakagaga ang nanay namin. Sumama na naman sa ibang lalaki at sa Mindanao na nagpunta. Ang pasabi daw ni Lola kay Ate Melly, "Pagbutihin mo daw ang pag-aaral mo, Nieves, dahil may mga kapatid kang umaasa sa'yo." Kinausap ako ng amo ko, pero that time ay wala na si Ate Melly. "Kaya ka pala dinala ni Melly dito sa Naga dahil pangarap mo makapag-aral, Nieves. Kaso sa nakikita namin sa iyo ngayon, parang makakapag-asawa ka ng maaga." "Hala, hindi po kuya. Nag-aaral naman po ako eh. Malapit na nga po ang graduation namin eh. Kaso pagkatapos ko ng ALS, baka hindi rin naman ako makapag-college." "Hindi problema yan. Pag-aaralan ka namin dyan sa CSPC. Pero lubayan mo muna yung pagkikipag-boyfriend para matupad mo ang pangarap mo. Kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, diretsahan tayo, Nieves. Ayokong maging konsentidor, kaya kahit anong oras, paaalisin kita dito." Nalito ako nun kakwento. Mahal na mahal ko si Okta dahil siya lang ang lalaki nagpahalaga sa akin ng ganon. Hindi ko kakayaning mawala siya sa buhay ko. Pero inisip ko din mga kapatid ko. Oo, wala akong ipinangako kahit kanino na tutulungan ko sila pagdating ng araw, pero naisip ko, mabubuhay naman sila kahit wala ako. Pare-pareho lang kaming naghirap. Kung tutuusin, mas naghirap pa nga ako kesa sa kanila dahil naging malupit sa akin noon ang nanay namin.
Sabi ko sa sarili ko, kung nakaya kong makasurvive, makakaya din ng mga kapatid ko. Noong sumapit ang day off ko ay nagpunta ako kina Evelyn. Hindi kompleto ang violent group noon pero andun si Okta at sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko dahil sa kondisyon ng amo ko. Umalis ka na doon. Sa bahay ka na lang. Ako magpapaaral sa'yo. Napatitig ako sa mukha ng boyfriend ko. Gusto ko ang sinabi niya at sa totoo lang noon kakwento, wala akong pag-aalinlangan sa kanya. Plus naisip ko rin, hindi yun ang unang pagkakataon na pinagbantaan ako ni Kuya Andoy na palalayasin niya ako. Mahirap talaga kung nakikitira ka lang, kung katulong ka lang, pwede kang palayasin kahit walang mabigat na dahilan at wala kang magagawa. Sa madaling salita kakwento ay nagpatianod ako sa gusto ni Okta. Nagpaalam ako sa mga amo ko, umiyak si Julia. Ayaw niya akong umalis pero wala din siyang nagawa. Hinatid ako ni Kuya Andoy sa terminal ng bus pauwi sa amin sa San Jose. Pero sa kanto pa lang ng San Isidro ay pumara na ako at ako'y nagpunta kin Evelyn. Kinagabihan dumating si Okta at ako'y inuwi niya na sa bahay nila. At kami kakwento ay nagsama na parang mag-asawa. Lingid sa kaalaman ko kakwento ay may nasasabi pala si Vicky tungkol sa pagsama ko kay Okta pero hindi ko agad nalaman. Nanahimik naman kasi siya. Tuwing araw na may pasok, kasama ko siya pero never naman siyang nagsalita. Hanggang sa nakagraduate na kami ng ALS, wala siyang sinabi sa akin. Sina Okta at Ate Wina ay mga anak lang sa labas pero that time ay wala na silang communication sa tatay nila. Maayos ang bahay nila, bungalow na may 3 kwarto. May sari-sari store si Mama Vilma na nanay ni Okta. At alaga nito ang apo niyang si Bongbong na anak sa pagkadalaga ni Ate Wina. Bibo at mabait na bata si Bongbong at sa totoo lang, nakokonsensya ako noon dahil kaedad niya ang bunso kong kapatid na iniwan lang ni nanay sa poder ng lola naming mahirap. Nagsikap akong mag-aral sa college kakwento. Nag-enroll ako ng Bachelor in Elementary Education sa CSPC noon, Camarines Sur Polytechnic College pero ngayon ay BISCAS na ang pangalan, Bicol State College of Applied Science and Technology. Walang permanenteng trabaho si Okta pero naibibigay niya ang mga pangangailangan ko nang hindi nanghihingi kay Mama Vilma kasi nahihiya siya sa atin niyang domestic helper din noon dito sa Hong Kong. Yes, Kuya Bono, nabanggit ko na lang din na nandito na rin ako sa Hong Kong at ako nga ay isa ding domestic helper na. At tama, hindi rin ako nakatapos dahil nagkalintik-lintik ang buhay ko dahil sa sobrang pag-ibig ko kay Okta. Nabilad ako sa kahihiyan at ako'y nagsilang pa ng batang walang amang kinamulatan. May isang araw nung second year college na ako na umuwi kami ni Okta sa amin sa San Jose. Pangalawang beses na kaming umuwi noon, kapag kasi nagkakapera si Okta, lagi siyang nag-aayang mag-grocery ng iuuwi namin kay Lola at sa mga kapatid ko. Napakabait ni Okta kakwento kaya naman sobra akong napamahal sa kanya. Nung araw na yun na pangalawang pag-uwi namin ng San Jose, year 2010 noon, ay may cellphone na kami ni Okta. Biglang may tumawag sa kanya.
Nakaupo na kami sa loob ng bus, bumaba pa siya. Nasa 5 minutes siyang nawala pero pagbalik niya, dumudugo yung pang-ibambang labi niya. Sabi niya may nakabunggo lang daw siyang tao. Same year pa rin noong 2010, hindi na ako dinatnan kaya nagpa-check up ako sa OB at nalaman kong buntis na ako. Okay lang yun sa akin kasi pwede namang pumasok kahit buntis pero syempre, madidelay nga lang ang pag-aaral ko kapag nanganak ako. Paglabas namin ng araw na yun sa clinic, noon na nangyari ang bangungot sa buhay ko. 4 na lalaki ang sumalubong sa amin at inupakan kaagad si Okta. Natumba sa lupa si Okta pero pinulot siya at pilit na isinakay sa van. Nagsisigaw ako noon pero naramdaman ko ang kamay ng assistant ng OB gynae sa kamay ko. Hindi makabubuti sa'yo ang sumigaw o may stress, sabi niya. Dinala niya ako sa loob ng klinik at ang doktora naman ay tumawag sa pulis. Dumating ang mga pulis at kinausap ako. Kaso wala akong maisip na dahilan kung bakit dinukot ang boyfriend ko. Marami silang tanong, gusto nilang malaman kung may kaaway si Okta pero wala talaga akong alam. Kinahaponan sa bahay ni Nanay Vilma, may dumating kaming bisita na sobra kong ikinagulat. Ang mag-inang Kuya Andoy at Nanay Aning. Hinahanap sa akin ang 2 kwintas at 3 pares daw ng hikaw na ginto. Sobra ang pagkalito ko noon. Ang sabi ko, Kuya Andoy, alam mo naman na never ako nagkaroon ng alahas. Yung ninakaw ni Okta. Bulyaw sa akin ni Nanay Aning. Ninakaw? Wala po akong alam dyan. Kuya Andoy, ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Umiiyak na sabi ko. Pinaupo ako ni Kuya Andoy. Galit siya, nagtitimpi lang. Itong nanay ko Nieves, karibal mo sa boyfriend mo. Natatandaan mo nung nasa amin ka pa. Sabi ko sa'yo magmanman ka kapag napapadaan ka sa bahay nito. Dahil noon pa ako nagdududa na may lalaki siya at niloloko niya ang tatay kong nagpapakahirap sa Saudi para mapadalhan siya ng pera. Napatakip na lang ako sa bibig ko noon dahil hindi ako makapaniwalang magagawa pa yun ng isang babaeng lampas 50 na at ang boyfriend ko pa ang lalaki niya. Kalaunan Kuya Bono, nung pinaghahanap namin si Okta dahil ilang araw nang nawawala, nakausap ko si Vicky at noon lang siya nagsalita sa nalalaman niya. Dati na daw niyang alam na nagpupunta si Okta kay Nanay Aning lalo na kapag gabing akala niya ay wala nang nakakakita sa kanya. Binalikan pa ako ni Nanay Aning nung mahigit 1 linggo nang nawawala si Okta. Nagpumilit siyang maghalughog sa kwarto namin. Ninenervyos na noon si Nanay Vilma lalo na't ang dami ng usosera sa harapan ng bahay. At alam mo ba kakwento, nahanap niya sa ilalim ng kama ang mga alahas. Nakasupot ang mga ito at nakadikit gamit ang duct tape. Paglabas niya, nag-ingay pa siya habang itinaas ang mga alahas sa kamay niya at ang sigaw niya, "May magnanakaw sa bahay na ito. Ito ang mga alahas kong ninakaw niya." Ang masakit, sa akin nakatingin ang mga tao at iyon ang hindi ko kinaya. Dahilan para umuwi na lang ako sa lola ko sa San Jose. Tinulungan ako ni Nanay Vilma sa mga gastusin ko sa pagbubuntis ko hanggang sa mga anak ko. Nagpapadala siya ng pera sa akin buwan-buwan at nung mga anak ko, dumating pa siya sa ospital at siya ang nagbayad lahat ng nagastos ko kahit na inaaway na pala siya ni Ate Wina na ate ni Okta dahil sa pagtulong nito sa akin. Huling pagkikita namin ni Nanay Vilma ay nung first birthday ng anak ko. Hindi na sila nakatira sa Naga noon dahil
Binenta na nila ang bahay nila at lumipat na sila sa Iriga kung saan nakapag-asawa si Ate Wina. Palihim akong binigyan ni Nanay Vilma noon ng 100,000 pesos. Parte daw namin ng anak ko sa pinagbilhan ng bahay nila. May hawak pa daw siyang 100,000 noon pero nakalaan kay Okta kung sakaling magpakita kung buhay pa. Hindi ko ginastos ang perang iyon sa kung saan-saan lang dahil iniisip ko ang kinabukasan ng anak ko at mga kapatid ko. Hanggang sa sumapit ang isang araw na nag-ring ang cellphone ko at sobra ang pagkagulat ko nang makita ko kung sino ang tumatawag, nabitawan ko pa nga ang cellphone ko. Mabuti na lang at matibay ang Nokia 3310. Pinulot ko ulit at nanginginig pa akong inusal ang, "Okta? Mahal? Wow, mahal?" Ito ang narinig ko sa kabilang linya. Boses ng babae. Boses ng may edad na babae. "Hello, Nieves. Ako si Anita, asawa ni Octavio." "Nanay Aning, hindi mo ako Nanay Nieves. Dati, karibal mo ako pero ngayon, wala ka ng laban sa akin dahil kasal na kami ni Okta." "Uy, ano yan? Bakit pinakialaman naman ang cellphone ko?" Narinig kong sabi ni Okta sa background. Pagkatapos noon ay nag-off na ang cellphone. Nanghina ako noon kakwento. Biglang napaupo, nalito. Hindi ako naniniwalang kasal na sila dahil kasal si Nanay Aning sa tatay ni Kuya Andoy pero masakit yung katotohanang magkasama sila. Buhay si Okta pero nasa piling siya ng iba. Nasa piling siya ng babaeng karibal ko daw. Karumal-dumal na karibal. Tinawagan ko noon ding oras na yon si Nanay Vilma at noon ay nakapagsalita siya ng hindi ko nagustuhan. "Oo, Nieves. Last month ko pa nalaman na magkasama sila. Binenta ni Aning ang bahay at lupa nila tsaka naglayas bago pa umuwi ang mister niya. Dumating ang mister niya nung nakarang linggo lang. Iba na ang may-ari ng bahay na pinundar niya." Si Okta po, Nanay Vilma. Nakausap niyo po ba? Nasaan daw po sila?" "Oo, nakausap ko pero ayaw niyang sabihin kung nasaan sila. Basta nasa malayo daw sila." Ano pong sabi niya? Alam ba niyang may anak na siya? Ang sabi niya, Nieves, kalimutan mo na raw siya dahil mahirapan na siyang makawala kay Anita. Edad 20 lang ako kakwento nung sumubok na akong mag-apply bilang domestic helper pero hindi ako pinalat. Eksaktong 21 years old ako nung makatanggap ako ng callback mula sa agency pero sa Kuwait ako natanggap. Okay din naman doon dahil mag-asawa at isang bata lang ang kasama ko pero nakaisang kontrata lang ako dahil masyadong malungkot doon. Wala pang day off. Nag-exit ako ng 2015 at nag-apply ng pa-Hong Kong. Nag-flight ako the following year, 2016 at hanggang ngayon, nandito pa ako. Pang-5 balik ko na nga dito pero nakapagpatapos na ako ng lahat ng mga kapatid ko.
isang teacher, isang agricultural engineer at isang accountant. Yung anak kong si Omar ngayon ay grade 11 na, 17 years old. Malakas pa si Lola sa awa ng Diyos kahit siya ay 79 years old na. Maalwan na rin ang buhay niya dahil unti-unti noon kakwento ay nagpatayo kami ng maayos na bahay at ngayon nga'y puro professionals na ang mga kapatid ko at hindi naman sila nagpapabaya sa aming Lola. Mahal na mahal namin si Lola kakwento. Siya talaga ang nagpakaina sa aming magkakapatid. Wala kaming balita tungkol sa aming nanay. Mula nung mauso ang Facebook, kami ng mga kapatid ko ay nag-effort na mahanap siya pero nabigo naman kami. Si Okta may asawa at anak na rin. Nagkabalikan din sina Nanay Aning at Tatay Roldan, tatay ni Kuya Andoy. Hindi kami nakapag-usap ni Okta bago siya nag-asawa. Si Minerva pa nga ang nakapagkwento sa akin na kapitbahay nila ang napangasawa ni Okta. Dating Japayuki daw pero napakaganda. Hindi na ako naghabol kay Okta dahil hindi naman kami kasal. Isa pa, tahimik na ang buhay ko noon at masaya ako dahil natulungan ko ang lola at mga kapatid ko at napakabuting bata naman ang anak kong si Omar. Tahimik na talaga ang buhay ko noon. Ngayon lang ulit nagkakagulo dahil na naman sa pag-ibig. Bagong pag-ibig pero sa susunod ko na lang ikwento kapag may maganda ng ending. For now mga kakwento ay yan lang muna ang maibabahagi kong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Nieves. So, Nieves, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento sa ating programa. Very inspiring. At alam ko na marami tayong mga kakwento, kaabang at kahugot na relate at proud as you sa mga ginawa mo sa buhay mo at para sa pamilya mo. Napakarami niyan. Siguro, mga 80% ng ating mga tagapakinig ay mga OFW na patuloy na nagpapakabayani para sa kanilang pamilya. Saludo sa inyong lahat, lalo na sa iyo kasi imagine mo, yung inyong nanay ay gaga, iniwan kayo pero ikaw ang nagtaguyod sa kanyang ina at sa kanyang mga anak. Gaano ka naman kadakila, Nieves? Dakilang dakila ka. Tapos, isinantabi mo muna yung pag-ibig at ngayon lang, ikaw o sa part 2 mo siguro ikaw magkukwento pa ng tungkol sa pangalawang pag-ibig. Pero sige, hintayin namin yung part na yan. But again, I thank you for sharing your story and saludo kami sa inyo. Ngayon, ito na yung chismisan natin tungkol kay Anita. So, meron na kayong background kung sino si Anita. Yun yung idol na nagtatrabaho daw noon sa Metro Bank. Isa siya sa mga pinaghugutan niya ng lakas para mag-aral mabuti, hindi ba? Nagkapangarap siya dahil doon. Ngayon, si Anita, ito ay kwento na lang sa akin ni Nieves. Hindi niya talaga isinali kasi nga, sabi niya, lahat daw ng character sa kwento niya kaya niyang harapin. Huwag lang si Ate Anita sapagkat nahihiya ako sa kanya. Pero ang kanyang kwento naman tungkol kay Anita, ako na lang ang yung humingi sa kanya ng permiso na ikwento ko na lang sa inyo. Si Anita ay anak nga ni Aling Aning pero siya ay naglayas sapagkat yung kanyang boyfriend noon ay pinag-interesan din ni Aling Aning. So nag-away sila at nag-run away si Anita. Pinag-aral niya ang sarili niya. Sa tulong din ng tatay pero hindi na sa piling ng nanay. So yun si Anita. Okay? So yung karumal-dumal na karibal ay tunay na karumal-dumal ayon sa kwento ni Nieves. Okay? Sabi ko ayon sa kwento ni Nieves kasi hindi tayo pwedeng pumanig ng 100% sa ating story center. Kasi meron at merong side yung mga taong involved dito. Okay? Hindi ako naniniwala sa iyo, Nieves, kaya lang
bigyan natin ng benefit of the doubt yung mga involved sa iyong kwento. Alright? And again, maraming salamat, Nieves, for sharing your beautiful and very inspiring story dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. At ngayon, ilan sa mga shoutout mula sa nagdaang kwento dito sa KNBK. Kanino bang kwento yung last before nitong kwento ni Nieves? Ebat Adan, si Ebat Adan. Ano ba pangalan ng story? Ito yung nakakatuwang kwento, hindi ba? Kwento ni Ped. Ayun, ilan sa mga shoutout sa ilalim ng kwento ni Ped ating basahin. Si Rod, shoutout to you. Ganoon din kay Maru Balacanao, shoutout to you. Boss Ames, always present. Maraming salamat sa iyo. Ako ang nauna, sabi naman ni Odette Kaiser, shoutout to you. Shoutout kay Paolo listening here in Kawayan, Isabela, Catherine Pabiling, at shoutout din sa Mr. ko, Felipe Cristobal Jr. Maraming salamat, Catherine. Odette Kaiser, shoutout to you. Geraldine Piedad, thank you sa new upload. Nakaka-excite naman po makinig. Pa-shoutout naman po sa mga addict sa programa mo. Rayjan Dalit, thanks a lot, Geraldine. Maru Balacanao, shoutout to you. And Maria Teresa Rosario, shoutout also to you. Ganun kay Famstar 7358. Pa-shoutout Kuya Bono sa asawa ko na si Geraldine Caronan at sa dalawang anak namin na sina Cyrus Arger at Steve listening here in Italy from Famstar. And ito naman mula kay Randy Alcaide. Pa-shoutout Kuya Bono, Randy Alcaide dito sa Nueva Vizcaya. Shoutout Kuya Bono. It's Kuwelang Ina, Ivy Palingan of Hong Kong. Shoutout to you. Zenny Pagal, shoutout to you. Hello Kuya Bono. Dal from Bagao, living in Hong Kong. Thanks sa new upload. Pa-shoutout sa family sa Arsinga via Bagao at sa Kibal Peñablanca from DJ Laptao. Sabi naman ni Marvic Parungaw, pa-shoutout naman listening here in Riyadh. Shoutout to you, Marvic. And Elaine Grace Modesto, shoutout to you. Ganoon din, hello Kuya Bono, pa-shoutout po ang family ko at mga friends sa Kawayan from Pasag Jenny Ambatali. Noemi Joaquin, shoutout to you dyan sa Singapore. Pa-shoutout family Rara ng Ramon Isabela from Elisa Joy Etang. And Riza Saludares, buti na lang may new upload. Pa-shoutout Riza Ferrer, always a banger here in Riyadh. Kumusta ba dyan sa Middle East? Hindi kami masyadong naniniwala sa mga sa social media pagdating sa mga videos, lalo na ang galing na ng AI. So, we believe that you're okay there sa Middle East. Sana. We pray and sana ay matigil na agad yung giyera na yan sa pagitan ng dalawang bansa. Kasi kawawa naman yung mga nagiging apektado. Bakit kaya sila ganun? Bakit yung mga leader nila ay ayaw tumigil? Kasi ang nasasaktan ay yung kanilang mga mamamayan. Ano? Anyway, Deselin Ferrer, Deselin Gadanya of Doho, Qatar, hindi pa nakakauwi Kuya Bono. Pag-uwi ko po, sisikapin kong ikwento ang life story kong punong-puno ng challenges. Hindi natapos, sabi ni Deselin. Waiting. And good day Kuya Bono, salamat sa bagong upload. You're solid banger here in Hong Kong. Pa-shoutout kay J.R. Hernandez ng Hitachi, Japan from Levelin. And May Laguerta says, shoutout here in Hong Kong. Pa-shoutout naman dito ay Kuwait. Papa Bono, always a banger sa kwento na binabasa mo. Ang pangalan niya ay si Asamindia. And Nori Lee Lorenzo, shoutout to you. Deseline Almazan, Kuya Bono, nagatidag si commercial dito is Saudi ngem no busy, no skip. Pabalin nyo nga skip after 10 seconds, i-skip yung laptan, ha? Tatid duga talaga nagidaduma. Sarabia Panegas, hello Kuya Bono, listening here in Kuwait. Maraming salamat sa Sarabia. Shukran. Always listening here in UAE. Gyaman manin to'y barong upload mo Kuya Bono at damanin dinggin habang agukubra. Sabi naman ni Kay Irene Kilia.
Sa anak pa'y nakagudwang ang permi ilikon Pedrito, sabi naman ni Daiselyn Almazan. Thanks a lot, the 3B channel. And Alvin Bakiran, wow, may bago na naman, shout out to you. Mabalo ni Kao, Mimpakaru. Mabalo, Alvin Bakiran. And Marietta Felix, shout out to you. Go for it, Ped, sa iyong kaligayahan basta't walang sinasaktan. Kaya lang, di ka nga magkaroon ng anak. Buti siya may anak niyan. Meron yung hindi sumang-ayon sa aking pagpapayo dito eh. Hanapin natin. Bitin, Ped, sana nakasunod pa yung kwento mo kung ano ang nasa puso o sundon mo sa lahat sa magandang nakakatuwang kwento. Kuya Ped, sabi ni Jesselyn Almazan. Orlando Los Reyes, shout out to you dyan sa Calatagan, Batangas. And ito naman, natatawa ako sa pagtawa mo, sabi ni Love Marie. Okay, Marivic Gonzaga, shout out to you. Joyce Miranda, shout out to you. Sarabia Panega, shout out to you. Magandang araw, listening here in Bisha, Saudi Arabia. Shout out Ate Mando and Rosaline of King Abdallah Hospital. Sarah Felbara, shout out to you. Mayat Elect, thanks Kuya Bono from Mayflower, Cortez, Kuda. Joanna Lynn Netugana. Nyamit Bitin, sabi niya. Moises de la Cruz, shout out to you. Also to Sir Roel Corcuera. So, yun na muna. Hindi ko na nahanap yung kumontra sa magpapayo ko. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi ako eksperto pagdating sa mga bagay na kanya-kanya tayo ng paranaw. Ang sabi ko kasi, mag-asawa siya para magkaroon siya ng anak. Kahit daw hindi kasi nagmamahalan naman. Ang problema kasi, di ba si Ped ay lalaki siya, hindi siya Becky. Yung partner niya ay Becky. So, since straight siya, baka kasi pagdating ng araw mawawala yung, di ba? Kasi straight siya eh. Baka isang araw magising na lang yan, tanda na ako, wala akong anak, ba't ganon, di ba? Anyway, maraming salamat muli mga kaabang sa mga kakwento sa paglalaan ng oras sa ating programa. At muli sa iyo, Nieves, maraming salamat. God bless you and hanggang sa muli.